I'm Angel. And I'm Nicole. Welcome to IVD Central Livestream. Kung first time niyo po dito, we encourage you to leave a comment so that we can connect with you. Maaari din nating i-share ang ating livestream sa iba by inviting them to watch and follow this page. Tama. Alam mo ba, Nicole, na-realize ko na we're halfway through 2021 na agad. Sobrang bilis talaga ng panahon, di ba? Totoo, Angel. Sobrang bilis ng panahon, pero we can still thank God for His goodness even sa mga challenging times, di ba? Yes. Lahat naman siguro tayo dumadaan sa challenging times. And we can be with you by sending your prayer request po directly to this page or to Pastor Mike para naman mapag-pray po natin ang bawat isa. And I'm taking this chance na ipag-pray na rin ang bawat isa before mag-start ang ating online service. So let's pray. Yes, Lord God, we thank you, Father, for this opportunity na patuloy pa rin namin, Lord God, na naririnig ang mga salita ninyo. Ang patuloy po, Lord God, na pag-iingat at paggabay sa bawat isa at ang patuloy na pagbe-bless din po sa amin. Father, we pray for our speaker today na kayo po ang siyang makita at siyang kumilos, Panginoon, sa buhay po ng aming speaker. And we pray, Father God, na ang message po na maibabahagi sa amin ay patuloy po, Lord God, na maitanim, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Tulungan niyo rin po ang ating mga viewers na patuloy, Lord God, na maging bukas ang puso nila sa salita ng Diyos, Panginoon. We pray, Father God, for your continuous blessing and guidance po and protection sa bawat isa. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Are you ready to praise and worship today? Let us know by typing yes in the comment section. Happy Sunday, everyone! Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa pagsisimula po ng ating gawain, tayo po ay maghandog ng awitin sa ating Panginoon. Lord, I lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Come on! Ever I will sing, only you will I adore, glorify my Lord, only you will I serve, for the world will fade away. Still my song to you remains, only you will I adore. Lord, I lift my voice, I lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, I lift my worship
sing. Oh, I love you always. Yes, Lord. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Yes, Lord. Oh, I love you always. Jesus. Oh, I love you always. Ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Lord, still my song to you remains. Only you will I adore. 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 Lord, tunay mabuti. Jesus. As we humble our hearts right this moment, let us reflect. Let us give ourselves in sa patuloy po na pag-worship mo natin sa Kanya. So, we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Jesus Christ, the Lamb. Yes, Lord. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy.
We thank you for the opportunity that you have given us, Lord God, para kami po ay makapagpuri at makapagsamba ho sa inyo sa araw po na ito. Truly, we remember, Panginoon, yung kabutihan na ipinakita niyo po sa amin on how your blood has washed away the sins of all of us who believe. Lahat po ng taong nagkasala, Lord God, ay nabigyan ng panibagong pagkakataon. Kaya ang tangi lamang ho namin maihahandog po sa inyo is our time, is our effort as we worship you, Lord God, in this time. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na pagpo-provide niyo po ng aming mga pangangailangan. At kayo rin po ang patuloy na nag-iingat ho sa bawat isa sa kabila po ng panahon ng pandemya ho na ito. Kami po ay nananalangin. We ask for forgiveness for the sins that we have committed, Lord God. Upang kami po ay maging karapat-dapat, Lord God, sa paglapit ho namin sa inyo sa oras po na ito. We pray, Lord God, sa program po na ito, alisin niyo po kung ano man po yung technical difficulties na mangyari as we focus ourselves sa pag-worship mo namin sa inyo at sa pakikinig ng inyong mga banal na salita. We ask for wisdom, hindi lamang ho sa amin, kundi sa gagamitin nyo rin pong lingkod sa pagbabahagi ng inyong banal na salita. And may your word not only remind us, but also encourage us for the days to come. Kaya sa inyo lamang ho namin ini-offer ang lahat po ng nangyayari po sa live stream po na ito, Lord God. We pray you all this, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Nawa po ay handa na ang bawat isa sa atin na makinig and to make notes sa pag-aaralan po natin ngayon. Tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinapasalamatan ka namin, pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat po sa buhay at kalakasan na taglay ng bawat isa, maging sa magandang kalusugan, sa patuloy niyo pong pagpaprovide ng lahat ng aming pangangailangan. Maraming salamat po. Panginoon, lumalapit kami sa inyo ngayon and we ask for your forgiveness sa lahat ng hindi po tama sa inyong paningin na aming nagawa, nasabi o naisip. At dalangin po namin, Panginoon, na magiging karapat-dapat po ang bawat isa sa inyong presensya ngayon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na magbukas sa puso't isipan ng bawat isa. Maging teachable po kami, Panginoon, sa mapapakinggan po namin sa araw na ito at dalangin namin na ikaw ang maririnig namin na nagsasalita para po sa amin. Nawa po ang inyong salita ay magbuga sa buhay ng bawat isa at makita, Panginoon, ito sa aming buhay para sa inyong kaluwalhatian at kapurihan. Sa tanging pangalan po na aming Panginoon na Jesus. Amen. Narinig niyo na po ba ang kasabihang, man proposes but God disposes? Ang phrase na ito ay sinasabing centuries old na at makikita sa 50th century classic book na The Imitation of Christ na isinulat ni Thomas A. Kempis. Ang kasabihan na ito ay makikita rin po kung saan-saan, lalo na if we will have it searched via Google. Kung ito po ay titingnan nyo ngayon sa inyong browser or sa internet, makikita ninyo na meron pong isang painting na ganito rin po ang title. Ito po ay ginuhit ng English painter na si Sir Edwin Landseer. Sa painting na ito, makikita po natin na inilarawan ni Landseer ang nangyari sa isang barkong lumubog sa Arctic Sea na naging dahilan ng pagkawala ng 129 na sakay nito. Ito ay mga explorers na naglayag noong 1864 para hanapin ang Northwest Passage. Ito po ay
expedition ni John Franklin, isang Englishman, para tignan kung may ruta po ba papunta sa Arctic Ocean kung dadaanan nila ang pagitan ng Atlantic at Pacific Ocean sa hilaga ng Amerika. Nakita po natin sa painting ang labi ng barkong lumubog. Sabi nga, man proposes, God disposes. Ang idea po sa kasabihan na nabanggit, pati na rin po sa ating nakita, ay sinasabing ang tao ay maaaring nagpaplano ng bawat kaganapan at takbo ng kanyang buhay, pero ang Diyos ang may hawak at kapangyarihan sa lahat ng bagay, kaya gagawin ng Diyos ang alam niyang pinakamainam. At sadyang ito po ay akma pa rin po kahit sa ating panahon. Natapos na ang mga expeditions para alamin ang bawat ruta sa karagatan sa mundong ito. Sabi nga po, sa paksang pagbabatayan po natin ngayon, buksan po natin ang ating mga Biblia sa James 4:13-17. Ito po ang sinasabi. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. If anyone, then, knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. God's sovereignty rules out our presumption. Ang dakila at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos ang mas mananaig kaysa sa ating mga inaakala, kinikita o pinagpapalagay na mangyayari sa ating buhay. Ito po ang core o pinakapuso ng aral sa verses na binasa natin mula sa Book of James. Ang issue na nais po nating bigyang pansin sa paksang binasa po natin ay originally intended para po sa mga Christian businessmen o merchants noon, kung saan sila po ay naglalakbay para mag-trade, magbenta ng kanilang goods and services. At the same time, warning and reminder pa rin po ito sa bawat isa po sa atin na relatable po sa panahon ngayon. God's sovereignty rules out man's presumption. Sabi nga po ni Solomon sa Proverbs 16:9, in their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Ngayon, tignan po natin ang 3 facts about life na makikita natin sa James 4:13-17. Number 1, sabi po ay, life consists of uncertainty. Life consists of uncertainty. Ang unang puntos natin ay obvious po na sinasabi sa ating teksto. Sinasabi po sa verse 13 ng James 4, now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Tulad po ng nabanggit na kanina, ang nasa mind ni James nung sinulat niya po ito ay yung mga Christian merchants or businessmen na naglalakbay to sell or trade their goods and services para kumita ng pera. Maaaring ang napipicture out po natin sa ating isipan ay isang lalaki na naglatag ng isang malaking mapa at tinitignan kung saan-saan siya maaaring pumunta para siya ay makapagbenta at magnegosyo. Kung titignan natin ang ganitong scene, iisipin po natin na walang masama sa magplano at mag-isip na gagawin na makakatulong sa ating kabuhayan. Sa katunayan, ngayon po ay very rampant ang education about financial literacy to equip young professionals like me to have appropriate retirement funds in the future. Lahat po tayo, tunay na nagpaplano to achieve or accomplish our life goals. Wala pong masama sa paggamit ng organizers, calendars, reminder apps sa ating mga smartphones or gadgets in planning and itemizing our actions or steps. Dahil ang Diyos natin ay God of order, nasasalamin po sa atin ang katangian na ito when we plan and structure our days and lives. At very glorifying po ito sa ating Panginoon.
Kung ganun naman pala, ano ang problema? Ang pagpaplano po para sa hinaharap ay hindi po ang issue o problema natin dito. Ang pressing matter o problema po natin ay kapag nag-aakala na tayo o pinapalagay natin na absolute o hindi na magbabago ang resulta na naiisip natin sa mga bagay-bagay. May kasabihan nga po ang mga Pilipino, di ba? Huwag magbilang ng manok hanggat hindi pa napipisa ang itlog. Kung titignan po natin ang sinasabi sa James 4:13, sinabi po niya, today or tomorrow, we will go to this city or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Parang harmless naman po ang statement, hindi po ba? Pero kung susuriin natin, may kulang po dun sa statement. Meron na wala sa plano at adhikain nung nagsalita. Hindi ano, kundi sino ang wala sa plano. Nang binasa po natin ang James 4:13, may reference po ba patungkol sa ating buhay na Diyos? Wala po. Hindi po siya nabanggit ng nagsalita. At sa ating personal na buhay, ilan po ba sa atin ang nagpaplano na kasama ang plano ng Diyos para sa ating buhay? Ang kawalan ng kabuluhan sa pagsapantaho o pag-aakala sa resulta ng mga plano natin sa labas ng plano ng Diyos para sa atin ay makikita na po natin sa susunod na verse. Sabi po sa James 4:14, why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. James sounds a bit like Solomon dahil sinabi po ni Solomon sa Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. May nakakaalam po ba sa atin ng mangyayari bukas? Ang buhay po ay puno ng kawalan ng katiyakan. At ang katotohanan na ito ang magpapalaya sa atin sa stress at alalahanin kapag hindi ayon sa gusto natin ang mga nangyayari. Ang paniniwalang tanging ang Diyos ang may kapangyarihan at may hawak sa lahat. Ang tanging may kontrol at nakakakita ng lahat maging ng hinaharap ay magbibigay sa atin ng kasiguraduhan na gagawin ng Diyos ang pinakamainam, ang very best para sa ating lahat. Kung iisipin po natin, ang kawalan po natin ng kakayahan na malaman ang mangyayari sa hinaharap ay masasabing awa at kagandahan loob ng Diyos sa atin. Paano ko po iyan nasabi? Gusto po ba natin malaman talaga mga events o ganap sa hinaharap? I don't think na we can handle to know what will happen sa future, lalo na kung hindi ito maganda sa ating paningin. It will bring much anxieties to human heart. Buti na lang, our God knows best. Alam po niya kung ano ang kaya natin handle at hindi. Alam po niya kung kailan niya tayo bibigyan ng provision at alam po niya kung kailan exactly we can handle pressure and difficult circumstances para sa ating paglago bilang mga Kristiyano. God knows best and always acts rightly. Iyan po ang unang katotohanan sa buhay na ito. Life consists of uncertainty. Pangalawa, life is characterized by frailty. Life is characterized by frailty. Ang buhay ay may sasalarawan na karupukan at kahinaan. Hindi po tayo kasing lakas o tatag tulad ng ating iniisip. Sabi nga po muli sa James 4:14, why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Ang buhay daw po natin ay parang hamog. Nariyan saglit at mamayang kaunti ay wala na. Kaya po sa isang kahangalan na maituturing na we are absolute about the turn of our plans in the future dahil ang buhay na meron tayo ay napakaikli at saglit lang. Pero syempre, hindi naman po ito dahilan para mabuhay tayo sa lungkot to the point na wala na tayo gustong gawin kasi mamamatay din naman pala tayo. Ang nais po na ituro sa atin ng ating teksto ay ang purpose o meaning ng buhay ay matatagpuan lamang po natin sa Diyos.
Hindi po tayo dinisenyo ng Diyos para mamuhay ng malayo sa Kanya. Ang plano po niya para sa atin ay mabuhay para sa kapurihan at kaluwalhatian niya. Sa ganitong paraan, ang tunay na kaligayahan sa buhay ay ating mararamdaman o mararanasan. Instead of having self-made, self-determined plans, sinasabi sa atin sa James 4:15, instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. If it is the Lord's will, kung kalooban ng Diyos, kung kalooban ng Panginoon, ganito po tayo dapat magsalita at magplano. Dahil ang buhay ay puno ng walang katiyakan at tanging ang Diyos lamang po ang may kontrol sa lahat, ganito po dapat ang ating mindset. Magagawa lamang natin ng isang bagay, mapupuntahan ng isang lugar, Lord willing. This is not about being negative sa buhay na nasasadlak na lang tayo sa kalungkutan na pwede na ako mamatay any moment since I'm like a vapor, a mist, hamog, na nariyan tapos mamaya wala na. The real context of this teaching is for us to not trust ourselves but be assured na may Diyos na nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa buhay natin, kaya sa Kanya natin ipagkakatiwala bawat event at step ng buhay natin. Yes, maikli ang buhay. Yes, hindi natin alam ang mangyayari even after I say every word ngayon. But we know na tayo ay may patutunguhan dahil sa Diyos tayo nagtitiwala. Even Paul got this kind of mindset. Tingnan po natin kung paano siya sumulat sa mga taga-Korinto. Sabi po sa first part ng 1 Corinthians 4:19, but I will come to you very soon if the Lord is willing. Sinabi niya rin po sa later part ng 1 Corinthians 16:7, I hope to spend time with you if the Lord permits. This is a healthy and humbling way of thinking, and at some point, very wise, if the Lord permits or Lord willing. Ito po ang madalas na ending phrase ng mga early Christians sa kanilang mga letters na naglalaman ng kanilang mga planong gawin. Still, very much applicable pa rin po ito sa ating time. Our lives are characterized by so much uncertainty and frailty. Wala po nakakaalam at nakakasigurado ng magaganap sa atin bukas o kahit po sa mga susunod na oras. This truth take us to the final fact of life. At yan ay number 3. Life calls for humility. Life calls for humility. Ito po ang obvious na response. Ang sagot sa self-assured thinking and planning ay ang mabuhay ng may pagpapakumbaba sa Diyos. Sabi sa James 4:16, as it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. Ang isang mayabang na tao ay hindi nagsasabi ng if the Lord wills, we shall live and do this or that. Ang sasabihin niya po, ito ang gagawin ko at yayaman ako dito. Very familiar po, di po ba? Napapanood at nababasa natin ang mga ganitong linyahan. At most of the time, yung character na yon end in ruin. Sinasabi po sa atin sa James 14:6, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. At naging ganito po tayo kapag nagpaplano po tayo ng hindi isinasama sa panalangin ang mga ito, o kapag naghahanap tayo ng wisdom pero hindi natin ito una hinahanap sa Diyos, o kaya ay naghahanda tayo para sa isang career o negosyo na hindi naman po makakapagbigay kapurihan sa Diyos. All such boasting, kayabangan o pagmamalaki, sabi po sa teksto natin, ito ay evil o masama. Kaya sinasabi po sa atin sa James 4:17, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Ang sinasabi po sa atin dito ay ang tinatawag na sin of omission. Aware po tayo sa sin of commission. Ito po ay yung paggawa ng bagay na alam natin hindi dapat gawin. Sa sin of omission naman, sinasabi po sa ating text, alam natin ang dapat gawin pero hindi natin ginagawa.
Sinasabi sa atin ng verse na ito, kung hindi po natin magagawang magpakumbaba at iasa ang ating mga sarili, iasa natin sa ating mga sarili ang mga plano at hakbangin natin sa buhay na hindi kasama ang Diyos, tayo po ay nagkakasala. Life consists of uncertainty and is characterized by frailty. Therefore, life calls for humility. Given these three facts or katotohanan sa buhay, paano natin maia-apply yung napakinggan po natin ngayon sa buhay po natin? Iiwanan ko rin po kayo ng 3 ways. Number 1, you are weak and fragile, so trust God with your life. You are weak and fragile, so trust God with your life. Tayo po ay mahina at marupok. Nararapat lamang po na ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Remember that we depend upon Him for everything. As in everything, lahat-lahat. From basic to intricate needs natin, iasa po natin sa Diyos iyan. Ang buhay po natin ay saglit lang, maiksi. Nariyan ngayon, mamaya ay maaaring wala na. We must depend upon God for everything. Number 2, you don't know everything, so trust God with your plans. You don't know everything, so trust God with your plans. Hindi po natin alam mangyayari mamaya, bukas, sa makalawa, and so forth. Hindi po natin alam ang magaganap sa hinaharap. Pero ang Diyos po natin, alam niya po bawat detalye, hindi lang ng nakaraan at ngayon, kundi maging ng hinaharap. Kaya ipagkatiwala natin ang ating mga plano sa Kanya. Siya ang ating sangguniin sa mga adhikain natin sa buhay. Number 3, you can't keep breathing forever, so trust God with your soul. You can't keep breathing forever, so trust God with your soul. This is just a plain truth. Kanina pa po natin nababanggit na saglit lang at maikli lang ang buhay. Kung may nagpapasya na mabubuhay pa tayo ngayon, makakahinga pa tayo ngayon, walang iba kundi ang Diyos. Kaya kung ang Diyos ang nagpapasya kung hanggang kailan lamang po tayo mabubuhay at hihinga, hindi po ba matalinong desisyon na sa Kanya po natin ipagkatiwala ang ating kaluluwa? Sa mga emergency situations po sa ospital kung saan may pasyente na nag-flatline na ang heartbeat, napapanood po natin ito, no? Madalas sa mga drama or pelikula. Ang gagawin po ng mga doctors at nurses, they will try to revive yung pasyente. Kukuryentihin po gamit ang defibrillator yung chest area. Di ba po may dalawang iron plates, no? Pagkikiskisin. Tapos ilalatag dun sa chest area ng pasyente kung saan naroon ang puso. Habang ginagawa po nila yon, which in reality dapat isa lang po, maximum na yung 2 hanggang 3 beses gawin, mapapansin po natin na ang ginagawa ng mga medical professionals ay tignan na lamang ang monitor ng heart rate kung gagalaw muli from flatline. Wala na po silang ibang gagawin kundi tignan na lamang kung titibok pa ba ang puso pagkatapos mag-apply ng electric shock or hindi na. Simply because yun na lamang ang kaya nilang gawin to revive that patient. Ito po ay isang magandang halimbawa to remind us na kung meron mang nagdesisyon na patuloy na tumibok ang ating puso at tayo ay mabuhay, yun ay walang iba kundi ang Diyos. God alone keeps us living and breathing. May isang bedtime prayer po para sa mga bata ang laging itinuturo sa mga schools sa Amerika. Ganito po ang sinasabi, "Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. Guide me safely through the night and wake me with the morning light." Maganda po, hindi po ba? Pero sa ating pagtanda, ito po yata ang mas magandang version ng prayer na binasa po natin kanina. "Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake, I pray the Lord my soul to take." Mas humbling po at mas nagpapakita ng appreciation at understanding na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat, maging ng ating kinabukasan at may kapangyarihan over everything, including our souls.
Hindi po tayo forever mabubuhay sa mundong ito. Kaya ipagkatiwala natin ang ating kaluluwa sa ating buhay na Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat po sa humbling lesson na napakinggan po namin sa umagang ito. Tunay nga po na ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw na nakakaalam ng nakaraan, ngayon at ng bukas, pinapasalamatan at pinupuri ka namin. Salamat Panginoon dahil ang intention niyo po sa bawat isa po sa amin ay ang pinakamainam lamang. Salamat din po Panginoon na dahil sa sobrang pag-ibig po ninyo, you want to give every best, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Kaya naman, dalangin po namin na tulungan niyo po kami, Panginoon, na isurrender every area of our life sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, by your grace, na sa bawat plano, sa bawat steps na gagawin po namin sa buhay, ay sangguniin po namin kayo at ang wisdom po ninyo ang uunahin naming i-consider. Dalangin po namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami to live and walk in accordance to your will and purpose para po sa aming mga buhay. At nawa nga po, habang ginagawa po namin ito, kayo ang maitaas at kayo ang mapapurihan sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa reminder na ito na tunay nga po, hindi po kami sigurado sa mangyayari bukas o sa mga susunod na araw sa aming buhay, pero sa inyo, sa presensya po ninyo, sa piling po ninyo, lahat po kami ay assured ng aming pupuntahan. Lahat po kami ay sigurado na lahat ng gagawin po namin para po sa inyo ay hindi mauuwi sa walang kabuluhan, kundi lahat ay may merit, Panginoon, dahil po sa kagandahang loob po ninyo. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming saglit na paghiwa-hiwalay, kayo po ang patuloy na manguna sa buhay ng bawat isa. Kayo ang patuloy na magbigay ng wisdom sa bawat isa, Panginoon. Provision po sa pangangailangan ng bawat isa. We declare healing also, Panginoon, sa lahat po na may karamdaman, whether it be physical, Panginoon, or emotional, or financial, Panginoon. Dalangin po namin na kumilos po kayo sa buhay at tahanan ng bawat isa. At dalangin namin, Panginoon, na sa buong araw na ito, we will look forward to see and feel more of you, Panginoon. Maitaas ka, mapapurihan ka sa tanging pangalan po na aming Panginoon na Jesus. Amen. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na linggo para sa ating live streaming sa kalooban po ng Panginoon. Magandang umaga po. Panginoon, sa pagwakas po ng aming gawain, ng aming pagsamba, patuloy niyo pong igawad sa inyong mga anak ang inyong pagpapala at basbas sa pamamagitan nga po ng pagtataas ng kamay ng inyong lingkod sa ngalan lamang po ng inyong anak na si Jesus. Ngayoy, tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang pakikipisan at kaaliwan ng kanyang Santong Espiritu, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagtatapos po ng ating gawain, tayo po muli ay maghandog ng awit ng papuri sa ating Panginoon. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I
I'm not the same. My life you changed. I wanna be with you. I wanna be with you. Come on, let's declare. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I want to be with you, I want to be. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I want to be with you, I want to be with you. And I will sing for you always. Just in your presence, God, is where I want to stay. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I want to be with you, I want to be. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I want to be with you, I want to be with you. Yes, hallelujah, praise the Lord. Apakan po natin ang ating Panginoon, purihin siya. Muli po tayong magkita-kita sa ating susunod na online streaming. God bless us all.